Hello, magandang hapon sa inyong lahat. So meron tayong pag-uusapan 'no, mga video na nagva-viral. So unahin natin itong ano, itong video na 'to. Dami nagre-request sa'kin nito, eh. Ano ba 'to? First impression kasi namin magugulat talaga kami pag sobrang sexy mo tapos bigla-bigla makikita mo maitim yung singit ng babae. Eh talagang magugulat ka nun. Nakakatawa lang siguro sa una. Hindi, oo, nakikita alam ko na yung meme nito, maraming lumabas ito na post, eh, na ang ang inaano nito, ang sinasabi sa kanya, hindi ka naman kagwapuhan para magsalita ng gano'n. Pero ano, eh, hindi totoo naman yung sinabi niya na magugulat yung ano, kaya lang 'di ba? I don't know, hindi ako makapagsalita kasi part of me, totoo naman yun, 'di ba? Kasama sa kasi parang ganito, eh, nung sinabi mong sexy yung babae, kasi ito ang pinag-uusapan natin dito, pinag-uusapan natin dito yung pananaw niya 'no. Hindi pananaw niya, ang pananaw niya versus yung maitim ang singit. Hindi naman kasama yung itsura niya dun sa pinag-uusapan, eh. 'Di ba? Ulitin nga natin uli. First impression kasi namin magugulat talaga kami pag sobrang sexy mo tapos bigla-bigla makikita mo maitim yung singit ng babae. Eh talagang magugulat ka nun. Nakakatawa lang siguro sa una. Pero yung sinabi niya nakakatawa lang naman daw sa una. Pero hindi totoo naman. Kasi ang pagiging maitim ang singit kasi, ano naman kasi iyon, hindi yan normal. Although na may mga gano'n talaga, pero kasi ang ano kasi ang pinagbabatayan kasi natin dito, meron sa ayaw at sa gusto niyo 'no, may standard kasi tayo ng maganda at pangit. 'Pag sinabi mo maganda sa ating mga Pilipino ha, 'pag sinabi mo maganda, maputi ka, sexy ka, matangos ang ilong mo, at kapag sinabi mo maputi, ini-expect lahat flawless ka. Pati singit mo maputi din, 'di ba? 'Yun ang ano, at oo nga naman 'pag nakita mong maitim ang singit ng babae, 'di ba? Batay doon sa standard natin na 'yon, eh nakakatawa. It doesn't matter kung pangit din 'yung nagsasalita. Kasi ang pangbawi dito kay kuya 'no, nagsasalita ka, eh pangit ka naman, parang gano'n. Hindi ka rin naman gwapo, choosy ka pa, parang gano'n ang dating. Pero in reality kasi, totoo naman 'yung sinasabi niya. Kahit ako, hindi ako kagwapuhan ano, 'pag nakakita, lahat naman na kayo may nakikita, 'di ba may meme na lumalabas na may maitim ang singit, hindi ba kayo natatawa do'n? 'Di ba? Hanapin nga natin 'yon, maitim na singit. Wala, puro siya yung lumalabas, eh. Meron pa ngang isa dito, oh, sabi nga, in most, people's perception, when the singit is maitim is usually dirty or unhygienic, program na kami, eh, to think like that. Hindi naman, kasi abnormal kasi 'yun. Ibig sabihin may hindi naaalagaan, kaya maitim ang singit, 'di ba? Hindi naman dahil siguro unhygienic. Sabagay, I don't know 'no. Pero the point is, hindi naman talaga normal ang maitim ang singit. 'Yun ay tinatawag na flaw, F-L-A-W. Pero ano, eh, siguro dahil hindi naman kagwapuhan siguro, kaya natawa din yung mga tao sa kanya, 'di ba? Pero pagka minsan may nakita akong parang meme, eh, yung pinapakita ang maitim na singit, natatawa, na marami namang natatawa. Tama din naman ang sinabi nito. Siguro dahil kailangan ba gwapo yung ano, yung magsasalita niyan para maging totoo, 'di ba? I think hindi, totoo ba 'yun?
Eh kahit kayo mismo na nanonood sa akin, hindi ba kayo matatawa pagka may nakita kayo maitim na singit? 'Di ba? Ang pinag-uusapan kasi natin dito yung maitim na singit eh. Hindi naman yung itsura nung nagsasabi. Kasi parang ang dating arte mo naman, 'di ba? Hanap tayo sa Google ha. Maitim na singit. Oh. Maitim na singit. Pinapagamot nga yan eh. Solusyon sa maitim na singit. Ibig sabihin, abnormal talaga yan. At nakakatawa talaga yan. Sa totoo lang. 'Di ba? Ang ine-expect nyo lang sigurong magsasalita dyan sa regarding na maitim ang singit na yan, dapat gwapo para maging valid. Tama ba ako? Kasi deep inside of you, pag nakakita ka na maitim na singit, na post, kahit na kilikili eh, maitim na kilikili eh. Hindi na singit ano? Yun ngang ano, yung nagrarally, di ba? Naalala nyo yun? Nakita maitim yung kilikili or yung may buhok ang kilikili. Napuna ng mga netizen eh. Bakit lahat ba ng pumuna doon mga gwapo din? Hindi rin eh. Nagkataon lang siguro na hindi ganun kagwapo yung nagsalita, kaya binalikan nyo agad. Pero kung siguro ang magsasalita niyan ay si Jay Cuenca, Derek Ramsey, Piolo Pascual, magiging valid na siguro, no? Well, wala eh. Kung ano ang tingin nyo doon, dapat siyang balikan doon. Di wala naman ako magagawa. Pero kung ang tatanungin mo ay yung totoo ba yung sinabi ni ko, totoo naman yun. Pag nakita tayo na maitim na singit, matatawa ka naman talaga. Kahit pa ang singit mo rin ay maitim at nakakita ka na maitim na singit, matatawa ka talaga. Kasi alam mo na hindi naman talaga normal yun eh. 'Di ba? May mali talaga doon. Whether yun ba ay ang resulta nun ay galis or kung ano pa man, 'di ba? Anyway, kayo pa rin na, pero para sa akin, hindi na i-invalidate yung sinabi ni Kuya dahil pangit siya. Para sa akin yon. Now, kung para sa inyo ay requirement na maging gwapo ka bago maging valid yung sinabi na nakakatawa ang maitim na singit, kayo yun eh. 'Di ba? Next tayo. Ano tong susunod? Si Brother Joel Villanueva, si Senator. Saint Joel Villanueva daw. DFA, banggit nga ni Senator Alan, bago pa siya umalis sa Senado, bago maging DFA Secretary, puro speech na si Joel Villanueva. 2023, panay speech na ni Joel Villanueva sa flood control. Sino ba ang unang nag-expose ng flood control? Sino ba ang unang nagsabi that there is 1.44 billion pesos a day budget of the government sa flood control? Tapos, kunti lang pumalakpak. kasali ka daw? Di wow. Kaya ko pong tignan ng bawat isa sa inyo dito, mga kapwa ko JIL. Mata sa mata. Wala tayong flood control. Hindi tayo sangkot sa katiwalian. Hindi kayang bili ng salapi ang ating prinsipyo na paglingkuran ng Diyos at ang ating bayan. May resibo po tayo dyan. May resibo po tayo. Ngunit gusto kong sabihin dito sa kalagitnaan ng Luneta Grandstand. Ito pala yung yung nadaanan namin. JIL pala yun.
kaming mga JIL people, we sincerely believe that if God is with us, no one, nothing, and no circumstances here on earth can be against us. Amen! Come on, somebody shout hallelujah! Ito, no? Sa akin kasi, ang ginagawa na lang kasi ni Senator Joel dito, alam mo yun, para makakuha lang siya ng simpatya. Dahil alam niya dyan sa teritoryo niya, pag nagsasalita siya dyan, puro kakampi sa kanya lahat ng mga tao. 'Di ba? Alam nga may sumigaw dyan na, magnanakaw ka, wala namang gaganon dyan eh. Sa akin lang, kung yung gathering na yan ay dapat ay para sa worship, no? Sa Diyos, yun na lang. Wag na yung ganyan na hinahaluan mo ng ganyan na politika. Ito parang feeling ko sign dito na aware siya na walang naniniwala sa kanya eh. Kaya dun siya magsasalita doon sa echo chamber niya. Dahil alam niya dun siya makakakuha ng ng parang simpatya eh. Kasi sila yung leader kasi diyan, 'di ba? Silang dalawa ng tatay niya. Ako, wala akong pakialam kung totoo o hindi yung bintang sa'yo, pero sana hindi ka na nagsasalita sa ganyan. Pang Diyos yan eh. Or kung nandyan ka man, ang sasabihin mo na lang siguro dyan, mga aral ng Diyos, no? Na ganyan. Or halimbawa, problema ng Pilipinas. Hindi para linisin ang sarili mo. Kasi parang self-serving eh. Na automatic talaga ang mapapala mo dyan yung mga taong pabor sa'yo dahil ikaw yung leader dyan. Alam ka naman itakwil ka ng mga yan, di ba? Hikayatin mo lang na magdasal yung mga tao dyan. Na hindi mo ini-involve yung Si Jesus Christ, hindi naman nagganyan eh. Na, wala akong kasalanan na. Tinanggap nga ni Jesus Christ yung yung kaparusahan niya eh. Kahit na wala siyang kasalanan eh. Para lang maipakita sa tao na mahal niya tayo eh. Wala eh. Grupo niya yan eh, di ba? Wala naman tayong magagawa doon. Pero may masasabi tayo. Pero kung sasabihin yung pipigilan mo yan, grupo niya yan. Hindi magagawa niya naman yung gusto niya dyan. Kaya lang, parang nakakasuklam naman na ganyan. Parang gathering niya, religious gathering niya yan, tapos magiging political rally. Diba? Pwede naman, pwede naman mag-political rally ka na pero wag niyong alisin mo yung pulpito na yan na may logo ng religious group nyo. Yun, sabihin nyo siguro na ito ay gusto ko magpaliwanag sa mga tao regarding sa binibintang sa akin. Pero yung gagawin niya event na yan, JIL Holy Spirit Breakthrough, tapos hahaluan mo ng ganyan. Well, no, yun lang naman tingin ko. Actually, kahit sabihin ko na wag mong gawin yan, wala din naman ako magagawa eh. Gagawin pa rin naman nila yan eh. Kung alam nilang makakatulong sa kanila eh. Pero nakakasuklam lang talaga na yung mga taong alam niyang kaanib niya ay alam mo yun, gusto niya makarinig ng sumusuporta sa kanya. Kasi alam niya sa labas ng grupo nila, parang hindi siya pinaniniwalaan. Yun lang ang sa akin, no? Pero, wala eh. Di naman bawal yung ginagawa niya na yan, di gawin niya. Hanggat maligaya siya. Next! Ito, marami nagpapasa sa akin nito eh. Yung, Rudy Baldwin daw, hindi nahulaan na may paparating na parcel. Rider pinagalitan ng husto. Hindi to totoo. Nakalagay naman dito kasi satire eh. Satire comedy. Hindi siya totoo. Diba? Sa ating mga Pilipino kasi, majority, hindi naiintindihan yung word na satire.
Ano ba ang meaning ng satire, no? Kaya alam niyo yung kay Mon Confiado, yung copy pasta na kumalat, na satire din, nagdemanda siya dun eh. Or nagreklamo siya dun, di ba? Kasi hindi naman natin culture yung mga satire na yan eh. Yung mga April Fools. Hindi ko naman sinasabi na na bawal gawin yan. Pero kung may mga taong mami-misunderstood yung pagkakaroon ng satire na yan, hindi mo masisisi dahil hindi naman natin culture yan eh. Yan meaning ng satire. Yung use ng humor, irony, exaggeration, or ridicule to expose and criticize people's stupidity. Diba? Or vices. Parang paano ba sa Tagalog ang satire? What is satire in simple words? The art of making someone or something look ridiculous. Yung parang para sa joke lang talaga. Hindi siya totoo eh. Parang ganito, no? Alam niyo yung mga erap jokes? Kasi di ba dati kumalat na si erap daw ay mahina sa English? Di ba? Tapos marami naglabasa na erap jokes para lang i-highlight yung pagiging mahina ni erap sa pagsasalita ng English. Pero most of na mga erap jokes kasi hindi naman totoo. Di ba? Puro comedy yon regarding sa hindi pagkakaintindi hindi pagkakaintindi sa English. Kasi doon mahina nga si Erap, 'di ba? Yan sana ibahin yung satire sa next. Speaking of yung kay Joel Villanueva. Pinakita yung kulungan ng mga nung mga sangkot sa maanumalyang naghahanda na sila. Ganda naman ito. Ay, tare, very team building sa Pansol, Laguna ang atake. Grabe naman ito. Bakit kailangan yung pagkagastusan na may pagkukulungan? Kaya hindi ba pwedeng katulad sila ng ordinaryong mamamayan na nagkaroon ng conflict sa law? Bakit kailangan pagkagastusan nyo pa ng ganyan? Ng magandang ganyan ang magiging kulungan nila? 'Di ba? Masyado naman to. Tingnan natin sa balita nga kung may ipapakita na ganyan. Kabulshitan no? Pag talagang alam mong mga mayayaman yung kasi ito, kahit pa sabihin nyo, yes, naiintindihan ko, no? Sa mga mayayaman kasi, mahirap na ito. Pero sa mga ordinaryong tao, luxury na ito eh. Yung ganyan na kaganda na may bedsheet na ganyan, na bagong bedsheet. Sa ordinaryong tao, luxury na to eh. Ako kaya kong mabuhay dyan ng isang buwan eh. Kung mamimaintain na ganyan kaganda ang tutuluyan, kaya kong mabuhay dyan. Ganda-ganda niya, no? Tapos may tagalinis pa yan, I'm so sure. Baka may magwawalis-walis pa dyan, di ba? Para namang, yan. Tinan nga natin kulungan ng flood. Bullshit no? May nakahandang posibleng kulungan ng mga masasakdal dahil sa umunoy katiwalian sa mga proyekto kontra baha. Silipin yan sa pagtutok ni Mariz Umali. At talagang hindi ipapagamit yan hanggat hindi makukulong yung kagaguhan ito. For me kagaguhan ito. Kasi supposed to be ang reach ng law dapat pantay-pantay eh. 'Di ba? Pantay-pantay dapat yan eh. Kung ano yung paghihirap ng ordinaryong tao na nakulong, yun din dapat na maranasan nila. Sa bagong renovate na Quezon City Jail na ito raw, posibleng dalhin ang mga masasakdal. Talagang, nirenovate, no? Nirenovate? Mini-make sure na, na, tawag dito? Kumbaga, hindi naman magiging mahirap ang pagdadaanan nun.
Sandigan Bayan kaugnay sa maanumalyang flood control project at sa itinatakbo raw na investigasyon. Posibleng sa loob ng 3 linggo ay mayroon ng makulong habang umuusad ang mga pagdinig. Kaya personal itong binisita ni DILG Secretary John Vic Remulla para ipakitang handa na ang pasilidad. In the end, sila ang arbiter kung saan ikukulong eh. Sila yan eh. But the conditions are that it is the facility closest to the hearing center. Well, Sandigan Bayan is mga 10 kilometro lang eh. Wala dito eh. So ito na ang pinakamalapit. Ang kasalukuyang 700 na jail guard madaragdagan pa. Meron po kami mga pag-graduates dito po lahat. Dito po namin dadalhin. We're ready po yung personal complement as well as yung facility po. So ito po yung itsura ng bawat door. May lawak po itong 48 square meters bawat isa. Kaya komportable raw na makakagalaw ang 10 PDL. Katunayan, may 5 double deck para kanilang mapahingahan. Ayan. May mga kutsyon. Sarap, Meron no? din po itong sariling lababo. Malakas ang tubig dito. Ayan, no? Tapos meron ding Bago ang toilet bowl, no? De-flush pa. na may flush. Meron Baka may bidet pa yan, ha? din po silang shower area rito. Meron din pong mga ceiling fan, wala pong aircon. At sa ngayon, meron daw 80 dormitories pa raw ang bakante rito. Abang yung iba, sardinas, ano? Kaya wala raw magiging kaso ng overcrowding o siksikan, di gaya sa dating kinalalagyan ng Quezon City Jail sa Kamuning. Wala nang overcrowding. This will be the new standard para sa lahat ng BGNP. Nagkataon yan dahil may makukulong. Ipinakita rin ni Remulla ang malawak na visitation area, basketball court, water treatment facility at lugar kung saan Bago pwede lahat, mag-ehersisyo at magpaaraw ang mga PDL. Maglalagay din daw sila ng infirmary na kapareho ng kalidad ng mga ospital para maiwasan ang paghingi ng hospital arrest. Kailangan kasi pakita natin sa tao na patas ang batas eh. Dapat yung nagnanako ng daan-daan, milyon at bilyon, dito na rin sila ikukulong. Hindi, patas ba yan? Ano sabi ng mga netizen? Nakakahiya naman sa ibang preso. Diba? Aba, maayos ang magiging kulungan ng mga korap. Paano yung mga ibang preso na nasa kulungan na marurumi at yung iba'y natutulog na nakatayo? Diba? Ang linis dapat sa sardinas na kulungan. Malamang pati kulungan may kickback daw. Ay, ako Diyos ko. Habang awaiting trial, we're expecting whales. Mga balyena na kukunin natin dito, hindi yung mga gurami. Bibili rin daw si Secretary Remulla ng mga body cam na ipasusuot sa lahat ng jail guard. Para sa GMA Integrated Talagang, News, Maris ano, Umali, Nakatutok, 24 oras. Ganyan talaga sa Pilipinas eh. 'Di ba? Sa tingin nyo ba kung walang makukulong diyan, aayusin nila 'yan? Ilang administrasyon na ang pinanggalingan, hindi man lang maayos-ayos 'yan eh. Suddenly biglang naayos, bullshit. So yan lang po ang pag-uusapan natin ngayong hapon. Magandang hapon sa inyong lahat. Bye-bye.